Hapon pa. Sawan. Kain. Naulan. Galunggong preto. Talong na preto. Pritong talong. 2 piraso. Tanghalian. Kala ko sino. Nandun na pala ulan. Putik na yun. Nahulog. Yun ang pag nagsuporta si daddy mo, si Tito Mark mo ang maghahawak ng pera para sa'yo. Kasi siya ang pinaka-guardian mo eh. Yan ang gagawin mo. Sasabihin mo, hindi naman ako hahawak ng pera eh, si Tito Mark. Anong uulamin ko? Hindi ko tinatapay. Alam mo yung mga bigyan para daw nakatira din ako doon. Ay? Diba, bugay na ako doon. Tapos, bigyan na ako doon. Tapos, sabihin daw, para daw, diba, dapat yung mag-aalaga na sa akin doon, may magbibigyan sa akin palagi ng pera. Pero hihingi pa rin kay daddy. Kasi nga, ang sinabi ni daddy, sabi niya, para ako nakapira sa amin, palagi hihingi na niya. Kung sabihin, doon ka sa stepmother mo titira para isa lang ang bigay. Yan ang ibig sabihin. Ganun yun, ang ibig sabihin niya. Para isa lang ang bigay.
Eh, may questionable naman, may problema naman kayo eh. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko yun. Ngayon, ang gagawin niya ngayon, sasabihin mo, nandito ako kay Tito Mark, saka kay Lolo Robin. Siyempre si Tito Mark, may trabaho, may pinadididi na anak. Sasabihin mo, ulam nga namin katulad dyan, ulam namin, oh. Galunggong na prito, di ba? Oh, galunggong na prito. Tsaga kami. Ngayon, nag-aaral yung bata, ikaw, sabihin mo, nag-aaral ako eh. Ano ang sustansya ng utak ko? Paolo. Sustansya ng pagkain ba? Malunggay, pinapalo sa akin. Malunggay? Hindi. Mas maganda may sustansya. Halimbawa, baboy, malunggay yan. Kahit maliit lang na baboy, lagyan ng malunggay, o masustansya na yan. Lulutuin para sa iyo. Hindi naman para sa amin eh. Kasi, kayo nag-aaral, kailangan mayroong sustansya ang isipan. Ay kung puro malunggay, pang ano yan, pagbawas ng taba yan sa bituka. Oo nga, masustansya yan. Pero kailangan kahit paano merong isang hiwa, tulad dyan, o dalawang hiwa man lang na baboy. O, di ba? Hindi kaya giniling, 50 pesos. May sabaw. Pinakasup na inumin mo para masustansya. Para alerto ang isipan. Yan ang ibig sabihin. Hindi naman para sa amin yan. Kasi, yan ang ano sa'yo. Kasi si Tito Mark mo, intindihin natin, si Sir, pinapadidi ng gatas, ang mahal ng gatas, di ba? Siyempre, kailangan magtulong din sila. Tulungan ka, di ba? Sabi, wala problema sa akin. Galunggong ito. Di ba galunggong kinain natin ngayon? Galunggong ulam namin. O, may toyo. O, toyo. Toyo yan, o. Toyo. Na may sili. Kasi kung ano ang kakainin natin dito, kakainin namin, kakainin mo rin. Hindi naman perminti yan, hindi naman lagi. Kailangan balance. Bukas gulay. Oh, galunggong. Oh. Tapos bukas gulay. Bukas manok, ganun alternate. Prito sa bao, tapos Oh, yan, ganun alternate. prito sa bao, prito. Oo, yun. Alam, may sabaw tayo. Prito, may sabaw, may gulay. Ganun alternate ang pagkain. Para hindi nakakasawa. Di ba? Sa amin namin. Kasi kung puro naman manok, Ulan. kahapon manok, di ba? Ulam natin. Oh. Ngayon naman, prito, galunggong. Kasi sa amin na yun, pero hindi permanente ang namin. Sabi. Tapos sa malunggay yun. Ano pa na malunggay? Laging may malunggay kayo doon. Hindi, ano tagalit ko sa amin sa sabi. Alam mo talaga yun, nilalagyan na sa lagyan ng chicharon. Malunggay soup. May chicharon. Hindi yung nilalagyan mo ng chicharon, tapos ingredients mo yun. Bilog siya ng gulay. Sukbol nga. Bol. Yung ano, yung parang kikiam, halong kikiam, may ano ganyan. Yung Hindi kasi yung parang malaki na bola. Yung malilit lang, oh. sa Pilipinas, yung may line dito. Yung nabibili sa ano yan, department store. Sa market. Ginagawang bowl nga, so sabaw, may malunggay. Miswa. Oo, may miswa yan, di ba? Tapos miswa at saka malunggay. So, okay yung masarap yung
Sabi, doon nakalimutan na ako sa mga kakain, malunggay. Nakalimutan, basta ano siya, yung nakawala na po kayo na parang ano. Munggo, ayun. Munggo? Munggo. Oh, masarap yan. Sa susunod, magmumunggo tayo. Pwede ka naman din bumili. Halimbawa, may pera ka. Bibili ka ng munggo. Diyan sa tindahan, marami dyan. Nagluluto ng munggo. Ay, baka. Ay, halagang 20. Ay, kaunti lang sa may munggo. Sabaw. Masustansya yan. Bili na lang kami magluto niyan dito. Bumibili kami ng luto. Kasunod, magluluto tayo niyan. Kaso nga lang, bawal sa akin yan dahil may arthritis ako. Rheuma. May masakit sa tuhod. Doon sa munggo? Gulay yun. Pero kakain ako, kaunti lang. Si Daddy nga eh. Tawag doon eh, parang nakas. Parang bawal sa baboy, bawal sa kainan. Ayan. Anong tawag doon? Okay naman yan. Masarap nga yan eh. Sabaw. Kaya yun. Hindi nga kami nakatikim mo pinakalas. Kung mayroon kang ibig bilhin, kasi magugutom ka, di ba? Lalo na kung galing ka school. Papasyal ka ng palengke. Ang dami pagkain doon. Street foods. Ipili ka. Ha? Sorry, tumbahan sa... Halimbawa, bigyan ka ng pera. Sabi mo, bigyan mo ko ng pera kasi malapit ang palengke dito. Nag-aaral ako. Pagkalabas ko, sa gabi, hapon, magugutom ako. Kaya, gusto kumain. Nandito ako sa anong malapit lang ang palengke kay Lolo Robin. Tito Mark. Ha? Bigyan niya ako nila lang. Yung mansiyo lang. Ikaw lang humahawak. Si Tito Mark mo ang hahawak. Pag balik malaki, basta si Tito Mark mo ang maghahawak ng pera. Basta may pagkain ka lang kasi naboboring ka, halimbawa. Bibili ka. Alam nga na may ka sa amin eh. Wala naman akong pera, wala naman akong trabaho. Di ba? Binubuhay lang din naman ako ni Tita Kim mo at saka Tito Mark mo eh. Kaya kung anong kakainin natin kasi sila nagbibili, wala tayong magagawa, sila kakainin natin. Di ba? Ganun lang yun. Ayun, nangutan ako ng bigas. Isang sako. Tulong-tulong lang yun. Ganun lang yun. Sabihin mo kay lolo mo, ay tatay mo, dahil baka may ano ka, may allowance ako kahit paano. Lalo na kung mag-aaral ka. Bigyan naman ako. Pag may pera ka, huwag mong gastusin ng gastusin, kundi kung halimbawa gutom na gutom ka talaga, kakain ka. Bili ka sarili mo. Kung may gusto mo, may gatas dyan, magkape ka. Gusto mo ng gatas, meron.